magsumigasig na manalangin sa ating Panginoon. Amen. Kung meron kang matinding kahilingan sa Diyos, kailangan po yan ng pakikipagbuno ng panalangin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya napakaganda po yung binasa po natin sa verse 26 na sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Ibig sabihin, Panginoon, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako tinutugon. Amen. Amen. Ganito po dapat tayo sa ating Panginoon. Lord, hindi ako titigil na maglingkod sa iyo. Amen. Hindi ako titigil na manalangin sa iyo. Amen. Marami po kasing mga mananampalataya, amen, sa unang panalangin, sa pangalawang panalangin, kapag hindi tumugon ng Diyos, tumitigil na sa panalangin. Amen. Kailangan magkaroon po tayo ng extraordinary prayer. Amen. Makipagpuno tayo sa panalangin. Sa ating pong church, amen, lagi po nating ipinapaalala, mayroon po tayong araw-araw na panalangin. Mayroong Saturday prayer devotion. Amen po ba? Kung meron tayong panalangin sa church, mayroon ka rin panalangin sa bahay mo. Siyempre, pagising mo, mananalangin ka. Tama? Pagtulog mo, mananalangin ka. Amen. Sino po dito nananalangin pagising? Nagpapasalamat sa Diyos. Sino po dito nananalangin bago matulog? Baka hindi nananalangin, tulog agad, harap agad. Amen. Huwag po natin kalimutan, manalangin sa Diyos. Napakahalaga po ang panalangin. Amen. Ito po yung isa sa natutunan ko. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito po yung isa sa natutunan ko nung ako po ay nagpasimulang dumalaw sa gawain ng ating Panginoon. Hindi sa itinataas ko po yung fellowship, ano po, isa po ito sa natutunan ko sa church. Amen. Na atin pong kinabibilangan, natuto po akong lumuhod, manalangin sa ating doon. Nung hindi pa ako nakarating sa fellowship na ito, alam ko na yung panalangin, pero hindi ganun ka intact. Amen. Pero dahil, sabi ko nga, dito nasubok yung aming pananampalataya from San Pedro to Alabang. Araw-araw na panalangin. Amen. Araw-araw na panalangin sa Diyos. Nagtatrabaho po ako. Amen. Pagpanggabi, diretso sa church pag umuwi ng bahay. Amen. Pagpang-araw, amen. Dahil talagang yung schedule, hindi po ako pwedeng umuwi. Amen. Na hindi po nakapanalangin sa church. Amen. Dahil ang templo ng Diyos ay dinisenyo, amen, na bahay panalanginan. Amen. Amen. Hindi yung bahay natin yung panalanginan, tama? Ang templo ng Diyos ay, doon sinabi ng Lord, isarado mo yung pinto, manalangin ka. Amen. Ang bahay ng Diyos ay bahay panalanginan. Kaya, matuto po tayo manalangin. Amen. Sa lahat ng pagkakataon. Pray without ceasing. Amen? Amen. Mahalaga po na tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Doon alam ng Diyos yung ating pong mga pangangailangan. Alam ng Diyos, amen, yung dinidesire ng puso mo. Pero kailangan natin mag-speak sa Lord. Amen? Kailangan po natin ilahad sa Diyos. At diyan tayo tinitingnan ng ating Panginoon kung paano tayo tutugunin at kakatagpuin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, yung kausap po dito na tinutukoy na tao, amen, sa ating pong binasa, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi po siya nagpakilala dahil tinanong nung tao si Jacob kung anong pangalan ni Jacob. Amen. Sinabi ni Jacob, ako si Jacob. Pero sabi ng tao, tinanong din ni Jacob kung sino siya, pero hindi na po siya nagpakilala. Amen? Sabi niya, binasbasan niya si Jacob. Dahil nakita niya yung katapatan, amen, nakita niya kung paano nagpakita ng pananampalataya pagdating po sa panalangin itong si Jacob. Amen? Kaya, nawa, gayahin po natin si Jacob. Amen? Na hindi po tayo titigil. Hindi po tayo basta manalangin, amen, kung kailan lang po natin gusto. Tama? Magkaroon po tayo ng prayer habit, prayer life. Amen? Dahil ang kinakausap po natin Diyos ay extraordinary God.
Amen. At kapag gusto mo ng mga extraordinary na mga bagay sa buhay mo na nais mong ganapin ng Diyos sa buhay po natin, amen, magkaroon din po tayo ng extra, makipagbuno po tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Amen. Kung kailangan mo, amen, matindi yung pangangailangan mo. Kung kailangan mo mag-overnight ka, prayer, go. Amen. Kung yun yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Amen. Amen. Kaya kailangan marunong po tayong kuminala ng konbiksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Meron po bang konbiksyon ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kalimutang manalangin. Dahil ang panalangin, ito po yung magbubukas ng mga pintuan para buksan at ibuhos yung mga pagpapala sa ating mga buhay. It's not material. It's not all material. Amen. Yung spiritual higit sa lahat. Amen. Na tayo po ay matatag, malakas. Amen. Hindi po tayo natitinag. Anumang mga problema, anumang suliranin, bunga po ng ating panalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kaya kung hindi po sa panalangin, sa dami po ng naranasan namin. Amen. Mga problema, suliranin, ano po, pagdating sa ministry, amen, kung hindi dahil sa panalangin, titiklop ka. Amen? Kaya talagang salamat sa Diyos dahil natutunan, ito po yung natutunan po natin na sa atin pong paglilingkod, talagang ang panalangin ay napakahalaga. Amen. At mahalaga din yung panalangin ng bawat isa sa bawat sa kapwa. Amen? Amen. Kaya sabi nga ay malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Amen. Dahil doon po tumutugon ang Diyos. Praise God. Next. Last. Panglima. Dito po na po tayo magtatapos. So, yung atin pong pinaglilingkuran na Diyos ay He is an extraordinary God and God needs an extraordinary commitment. Meron po ba tayong commitment sa Diyos? Amen. Kaya nga nandito ka. Amen. Kasi nandito tayo. Hallelujah. Meron po tayong commitment sa ating Panginoon. God needs extraordinary commitment. Luke chapter 14 verse 25 to 27. Lucas. Ayan. 14, 25. Ayan. Ito po ay patungkol po sa kung paano po tayo sumunod sa ating Panginoon. So, doon po sa una, na requirement po ay God always required extraordinary faith. Pangalawa, God demands extraordinary obedience. Pangatlo, God seeks for an extraordinary giving. And number 4, God wrestles with extraordinary prayer. And number 5, lastly, is God needs extraordinary commitment. Amen. Amen. Sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, napakahalaga po ng commitment. Amen. Sabihin nga po natin, commitment. Amen. Meron ka po